Hi everyone, this is Teacher N and welcome to my channel. Don't forget to please click like, to post your comments, and please don't forget to share and to subscribe. Hello everyone, ayan, magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi sa inyong lahat. Sa buong Team Kalingap, syempre, shoutout muna natin sina Kuya Val, sina Ate Edna at si Kalingap Rab. Ayan, shoutout sa ating lahat at sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta dito sa Team Kalingap. Even sa mga reactors, ayan, magandang araw sa ating lahat. And may we all have a blessed Sunday. Okay mga Kalingap, ang aking reaction po ngayon ay tungkol dito sa kay Dara na kung saan ay meron daw iniindang sakit. Sakit nga ba itong PCOS? Yes, ito po ay isang metabolic disease mga Kalingap. So ito ay isang polycystic ovary syndrome. So parang hindi na to hindi na tayo magtataka na may mga ganitong klase ng sakit talaga. Kasi marami na din akong mga nakilala, mga kaibigan ko mostly, mga kasama ko sa school dati kung pinagtatrabahuan, meron silang PCOS. And meron lang talaga silang kailangang ma-maintain para hindi ito mas lalo pang lumala. Sabi nga daw, according to the research, sabi nila, PCOS cannot be cured but it can be controlled. Maaari siyang ma-prevent na hindi na lumala. Kasi kapag lumala ang PCOS, maaaring magkaroon ka ng high blood pressure, magkaroon ka ng mataas na cholesterol, mataas na sugar level. So, maaaring magkaroon yun ng complication. So, maaaring delikado sa isang merong PCOS. So, ito kasing PCOS na to ay yung pagdami ng androgen, yung hormonal, magkakaroon ng hormonal imbalance. Kasi, mas marami yung hormones nila na pang lalaki kaysa doon sa mga pambabaeng hormones, no? Yung sa babae, I think, is estrogen. Parang ganun, estrogen sa babae, tapos androgen naman sa mga lalaki. So, mas marami yung kanyang androgen. So, ayun mga Kalingap, So, para bumaba yung level na yun, kailangan niya ng diet para bumaba ang kanyang timbang. Diet, kasi mapapansin natin dito kay Dara, malaki talagang bulas itong si Dara, malaking bulas kasi nakita ko na siya ng personal. Talagang makikita natin na sa kanyang edad malaki talaga, hindi naman na as in malaki, pero makikita na, may compare natin sa iba na malaking bulas talaga si Dara, no? Pero napaka-sexy po ni Dara, napaka-sexy, no? At yun nga, biglaan siyang lumaki na dati na siyang mayroong, kumbaga masasabi natin medyo chubby. So, ngayon, parang medyo lumaki pa siya. Mapapansin niyo sa latest uploaded vlog ni Kalingap Rab. At saka marami siya mga acne sa kanyang face. So, yun ay mga symptoms na talaga meron siyang PCOS. And yun nga, nasabi niya na minsan lang siya nag-menstruation. So, yun ang napakahirap dito, di ba? So, it's either daw ng isang babaeng may PCOS, lalo kung ikaw ay may asawa, may tendency na madali ka mabuntis, pero ang kalimitin daw ay may hirap ka talaga pong mabuntis dito. Kasi yung cells or egg cells na pinoproduce ay hindi po daw nag-o-ovulate. Kaya ang tendency po ay bibihira pong magkakaroon ng menstruation. So, ito ano mga dapat gawin ni Dara? So, yun, kailangan niyang exercise, kumain ng maraming gulay, tapos, wag siyang magpapaka-stress. So, kalma lang, relax lang ng isip. Wag masyadong iisipin kasi ito kahit papaano, ang PCOS ay mapoproteksyonan, mapiprevent pa, makokontrol. Pero, according to the research, kasi ni-research ko siya, PCOS daw, cannot be cured, but it can be prevented. Sabi daw, So, ibig sabihin, wala nang lunas, pero kayang kontrolin. Pwedeng mapababa yung androgen na ipoproduce ng ating katawan. Di ba may mga nakikita kayong mga babae na may mga balbon? Balbon na panglalaking balbon. Tapos minsan may babae na may bigote. Tapos may babae na sobrang yung sobrang acne, sobrang pimples, di ba may mga ganun. Tapos yung laki ng kanyang katawan ay medyo kakaiba. Na para man sobrang laki, na hindi ordinary yung katulad na laki ng iba.
Yun daw ay mga signs and symptoms na ikaw ay may PCOS at saka yung irregular menstruation. Pwede naman siyang maiwasan, pwede naman siyang ma-prevent. Yun nga, magsunod lang sa mga payo ng doktor. Kailangan niya magpa-check up talaga. Kailangan niya meron siyang monthly check-up. So, ayun, para sa akin, kay Dara, siguro kung bakit hindi niya ito nasabi kay Kalinga Prab, maybe hindi pa sa sure ng mga time na yun na meron na siyang PCOS. Siguro napapansin na niya na meron siyang mga irregular menstruation. Siyempre, bilang isang babae, naiiya naman na sabihin niya ito dito kay Kalinga Prab. Pero ito na siguro medyo parang confirm na talaga na meron siya. Maybe nagpa-diagnose na siya, nagpa-check up, and she was diagnosed na meron na siyang PCOS. So, nai-relay na niya kay K-Rab. So, para sa akin, ito lang siguro ang dahilan kung bakit hindi pa niya nasasabi. It's either na ayaw niyang magbigay ng another na burden dito kay Kalinga Prab na iisipin, di ba? Kasi marami na ding iniisip si K-Rab. Maybe yun ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa niya ito nasabi. Or maybe ang aking reaction naman or opinion na hindi pa niya nasabi kay K-Rab ay maybe because hindi pa niya sure na siya ay talagang may PCOS hanggat hindi siya na-diagnose. Hindi siya nakapagpa-check up. So, yun nga, ay talagang confirm na meron siyang polycystic ovary syndrome or PCOS na kaya namang i-prevent, kaya namang i-control, basta sundin lang ang payo ng mga doktor. At syempre, palagi ang pagpapakonsulta sa doktor. Yan lang ating mapapayo dito kay Dara. And syempre, huwag nating masyadong bigyan ng stress itong si Dara kasi hindi po ito makakatulong sa kanya. So, ayun mga kalingap, hanggang sa muli. This is Teacher N, naghahatid ng panibago na namang informasyon, pagbabalita, at syempre, kunting opinion at reaksyon tungkol dito sa nababalitang meron daw dinaramdam ang ating minamahal na Kalingap Angel na walang iba kundi si Dara. So, ayan, that's all guys. I'll be right back para magatid sa inyo ng panibago na namang reaction. That's all. And see you again on my next reaction video. Bye-bye and God bless.